Kani-kanina lamang idineklara ng House Committee on Justice na sufficient in grounds ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, may basehan ito para imbestigahan at ipagpatuloy sa hearing proper. Alamin natin ang update niyan sa sentro ng balita ni Vel Custodio live. Angelique, sufficient in grounds. Yan ang naging determinasyon ng House Committee on Justice sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte matapos magsumite ang kampo dito ng consolidated verified answer outcome telam. We declare the conclusion of the determination of sufficiency in grounds. Now, we proceed to step 4. Matapos mag-file ng reply ang kampo ni Vice President Sara Duterte na nilagdaan ng 16 na abogado, iginiit ng ilang mambabata sa komite na walang direktang nasagot ang kampo ni VP Sara sa mga grounds at puro general answers lang ang tinugon. Sagot naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa isa sa mga punto ng verified answer kung saan sinasabi ng kampo ng bise ang kawalan ng due process. Walang batayan ang pag-iyak niya ng kawalan ng due process. Nabigyan siya ng abiso ng komiting ito, binigyan siya ng pagkakataong sumagot at nakapagsumite nga siya ng kanyang panig. Kabilang sa mga impeachable grounds ay ang culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, and other high crimes. Matatanda ang sumagot ang kampo ng bise sa Notice and Justice Committee sa deadline na ibinigay sa kanila noong Lunes. Habang winave na ng mga complainants ang paghahain nila ng reply dito. Dahilan para dumiretso na sa determination ng sufficient in grounds ang komite ngayong araw. Inanunsyo naman ni Representative Luistro ang predetermined schedules para sa hearing proper sa March 25, April 14, 22 at 29. Bagamat naka-recess na ang Kamara sa susunod na linggo, magpapatuloy ang impeachment proceedings alinsunod sa ibinigay na grant ng House of Representatives sa Justice Committee. Habang sinasabi rin ni Luistro na aksyonan ng komite sa unang araw ng pagdinig ang petisyon ni Representative Chel Jokno na paglipat sa kustodiya ni Ramil Madriaga, issuance sa subpoena ng mahalagang dokumento para sa impeachment proceedings. Angelique, sa hearing proper naman ay inaasahang dadalo na ang mga witness at ilalatag na rin ang mga mahalagang ebidensya ng magkabilang kampo. Pagkatapos ito ay pagbobotohan na ang committee report sa plenaryo kung saan kinakailangan maka at least 1/3 boto ang Kamara para maitransmit na ito sa Senado para sa impeachment trial. Balik sa iyo, Angelique. Alright, maraming salamat, Vel Custodio.